Hello. Okay, salamat po. Salamat sa mensahe. I will live for the glory of the Lord. Ako ay mabubuhay para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Amen po. So, salamat choir sa inyong magandang awit. At muli po ay isang magandang umaga sa ating lahat. Salamat po sa Panginoon. Ngayon ay ang ating panahon. Anong tawag natin sa panahong ito? Maganda o no? Gloomy or what? So, doon sa mga banasin ay maganda ito. Malamig ang ating panahon. At ilang araw tayong may ulan. Parang 3 araw. At ang balita kagabi ay meron pa rin po, maulan pa rin daw po ngayon. At salamat po naman, tayo ay hindi natakot sa ulan ngayong umaga. No, sabi ni Brother July ay hindi tayo naging asin ngayon. Dahil kung tayo ay natakot, ay hindi tayo makakarating. So, sa mga bisita, pakitaas nga po ng kamay. Meron ba tayong bisita ngayon? Salamat sa inyo. Welcome po dito sa Good Shepherd. Okay, kami po ay nagagalak na kayo po ay nakakarating dito. At dito po ay palagi tayong nag-aaral ng salita ng Diyos na siyang napakahalagang katotohanan na dapat nating maunawaan. So ngayon po ay 2 linggo ng buwan ng Agosto. Ano po? At napakabilis pong maubos ng buwan natin. At salamat po sa Diyos na tayo nga po ay nakarating na muli ngayong umaga upang tayo nga po ay sumamba sa Panginoon. So, ang oras po natin ay 10:40 at tayo po ay magsisimula na po sa ating gawain. Tayo po ay babasa ng salita ng Diyos. Dito po sa Aklat ng Mateo, sa kabanata pong 28, talatang 16 hanggang sa talatang 20. Matthew chapter 28 from verses number 16 to verse number 20. Yan po yung ating talata ngayong pong umaga na babasahin. So, tayo po ay tatayo sa pagbasa po natin as our respect sa Diyos sa pagbasa ng Kanyang salita. Diyan po sa screen ay makikita po ninyo ang ating babasahing talata. Ito po ay pangungusap ng ating Panginoong Hesus pagkatapos na siya po ay bumangon o magbangon sa mga patay bago po siya umakyat sa langit. Ito po yung sabi ng verse number 16. Datapuat nagsiparoon ang 11 alagad, wala na po si Judas, namatay na siya, nagpakamatay na, sa Galilea, sa bundok na sa kanila'y itinuro ni Jesus. At nang siya'y kanilang makita, ay kanilang sinambas siya. Datapuat ang ilan ay nangag-alinlangan. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kaniyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Salamat po sa atin pong binasang talata. Tayo muna po'y manalangin. Dakila po namin Diyos, aming Ama,
Kami nga po muli sa iyong harapan ay lumalapit at nagpapasalamat. Sumasamba po sa inyo sa Espiritu at sa katotohanan. At nagpapasalamat nga po kami sa biyayang ito, na ito nga po'y pribilehiyong ibinibigay mo sa amin, na kami po'y mabuhay at makadako sa iyong bahay-sambahan upang sumamba nga po sa iyo at mag-aral ng iyong salita. At ang dalangin po namin, Panginoon, inyo po kaming sasamahan sa mga sandali o oras na amin pong gugugulin. Kayo, O Diyos, ang hihipo ng amin pong mga puso, magbubukas ng unawa, magpapadama ng iyong mga katotohanan, upang sa ganon, ang kalooban mo ay amin pong maisagawa. At aming Ama, umaasa kami sa gabay at patnubay ng iyong Santong Espiritu. Ito po aming dalangin, Ama, sa iyo sa dakilang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen. Tayo po ay magsiupo. At as I said, magandang umaga nga po sa ating lahat. So ngayon nga po ay ikalawang linggo ng ating buwan ng Agosto, na kung saan po ang ating pinapaksa, I hope na alaala po ninyo, it's about soul winning, pag-aakay ng kaluluwa sa Panginoon. At ito nga po ang continuation ng ating pong pag-aaral tungkol po sa bahaging ito, na kung saan po ay ito po'y napakahalagang gawain, katungkulan na ibinigay ng ating Panginoong Hesus sa kanyang iglesia. Kasama po ang Good Shepherd, na kung saan ay tayo po ay mga kaanib sa iglesyang ito. At atin pong mapapansin na ito po yung kanyang binanggit bago siya umakyat sa langit. Kung kayo po ay nagbabasa ng Bible, araw po ito ng linggo. Okay? So, nung siya ay umakyat sa langit, at ang sabi po ng iba ay baka magra-rapture din ng araw ng linggo. At salamat kung magra-rapture ngayon ay narito tayo sa church. Amen. So, yan po ang makikita natin bago po siya umakyat sa langit. Ay kanya pong ibinigay itong sinasabing Great Commission, na ang ibig sabihin po ay ang pag-aakay ng mga kaluluwa sa Panginoong Diyos. At alam po natin na ang banal na kasulatan, maging doon sa Aklat ng Gawa, ay binabanggit din po ito ng Panginoon through His angel. Nung siya umakyat sa langit, habang umaakyat ang Panginoon sa langit, meron po namang anghel na lumitaw mula po dun sa langit, bumaba, okay? At kinausap po sila ng anghel na ito. Na sabi, ang kapangyarihan ay, sabi po ron, "Ye shall be my witnesses." Kayo ay aking magiging mga saksi. No? From Jerusalem, Judea, and up to the uttermost part of the earth. Yan po yung sabi po doon sa Acts 1:8. At ito po ay napakahalagang katotohanan na itinuturo po sa atin sa banal na kasulatan dito po sa Bagong Tipan. At alam po natin na ang mga apostol ng ating Panginoong Hesus ay gumanap po nitong, sabi nga po, ng hindi po basta-basta. Talagang ginugol nila ang kanilang buhay at lakas para rito na ginampanan po itong pangangaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. At katulad po ng sinasabi na ituro niyo sa kanila, ibig sabihin, up to this present time, sa ating panahong ito, ay meron po tayong responsibility na gawin po ang pangangaral ng Ebanghelyo po ng ating Panginoong Hesus upang ang tao po ay makakilala at maligtas. So kaya po ngayong umaga tayo po ay mag-aaral sa paksang ito, may kaugnayan sa pangangaral, at ang paksa po natin ay the power in fulfilling the Great Commission. Ang kapangyarihan
sa pagsasagawa ng dakilang komisyon. Yan po ang ating paksa ngayon. Ang kapangyarihan sa pagsasagawa ng dakilang misyon. Okay. So, katulad po ng ating binanggit, mga kapatid, naririyan nga po ang sinasabi nating Great Commission, the Great Commission. So, at dito nga po sa ating binasa ay makikita natin na ito ay ang Panginoong Hesus, ang nangungusap sa pagkakataong ito, ang ating Panginoon. Okay? Kaya po hindi basta kung sinong persona ang bumanggit nito sa iglesia niya, sa first church niya, at maging sa atin ay hindi po lamang kung sino-sino ang bumanggit nito, kundi ang ating nga pong Panginoon. At makikita natin dito sa kanyang pangusap na ito pong komisyong ito, yung pagbibigay ng katungkulang ito ay isang kumplitong gawain na dapat po igampanan ng kanyang iglesia na kung saan nga po tayo yung mga miyembro sa panahong ito. Okay? So wala na po yung Church of Jerusalem. Tayo na po ngayon ang nabubuhay sa panahong ito na atin pong sinasabing tayo ay bahagi sapagkat ang sabi, ituro naman nyo sa kanila. Ay di tayo na po yung sinasabing kanila sa panahong ito, na sinasabi nga po natin na ito po ay isang kumpletong gawain tungkol sa pangangaral po ng ating Ebanghelyo ng Panginoon. Diyan po sa ating talata na binanggit. So naririto po ang sabi sa verse 19 and 20, no? Dahil dito'y magsiyaon nga kayo. So sinasabi ko pong kumpleto sapagkat ito po'y mayroong tatlong binabanggit na pangungusap. Sabi po, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad. Go ye therefore and teach all nation. So ito po ay binabanggit, yung Great Commission ay about teaching. Okay, the gospel of the Lord Jesus Christ. Mga kapatid, sa church, mahalaga po yung ating maunawaan ito at maalaala natin palagi. Ang Great Commission ng ating Panginoon ay to teach the teaching of the gospel of the Lord Jesus Christ. Ang pagtuturo ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. At ito po naman, alam na po natin ang Ebanghelyo kung ano. Alam na natin sa ating mga pagpipreach dito, pangangaral, ang sabi ng Romans 1:16, ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Yan po ang sabi, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudiyo, gayon din sa Grego. Yung pangangaral ng Ebanghelyo, ang kapangyarihan ng Diyos sa pagliligtas. Yan po yung sinasabi po dito sa Great Commission. At kung inyo pong bubuksan, hindi ko po nailagay diyan, naalaala ko lang po ngayon, sa 1 Corinthians chapter 15 ay mapapansin po natin dito na ang Ebanghelyo po rito ay walang iba kundi ang tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Sa verse 1:15, ngayon ipinatatalastas ko sa inyo mga kapatid ang Ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangangaral, na sa inyo na inyo namang tinanggap na siya naman ninyong pinananatilihan. Then sa verse 3, sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin namang tinanggap na si Kristo
ay namatay dahil sa atin mga kasalanan ayon sa kasulatan, at siya'y inilibing at siya'y muling binuhay na maguli ng ikatlong araw ayon sa kasulatan. At kung babasahin po natin dito, ang Ebanghelyo po is about the Lord Jesus Christ, death and resurrection, na kung tayo po ay sa Kanya magtitiwala at mananampalataya, ay nanduroon po yung kaligtasan po natin. Kaya po ang sabi, ang Great Commission ay tungkol sa pangangaral ng Kanyang kaligtasan, ng Kanyang pagliligtas. At yan nga po ang sabi ng ating talata, na siya po ay kinumisyon, all power is given unto me, as stated in verse number 18. No. At ang sabi nga niya, magsihayo kayo sa buong sanglibutan at kayo'y magturo, mangaral ng Ebanghelyo. Church, yan po yung ating gawain na pinagkatiwala ang ating Panginoong Diyos. At ang sabi po riyan, hindi lamang mangangaral, kundi magbabautismo rin po. At ito po naman, of course, alam natin na ang binabaptize lang po ayon sa banal na kasulatan, ayon po lamang mga naligtas na. Okay? Yan po sa Acts chapter 2, verses 41 to 47. Yun po lamang binabaptize ang mga, yun po lamang naligtas ang binabaptize. Basahin po ninyo. Okay? Atin po itong nililinaw na mabuti sapagkat nagbibigay tayo ng instruction na mula sa aral ng banal na kasulatan na hindi po atin ang ating sinasabi, kundi sa ating Panginoon. And then, hindi lamang po ipapangaral ang Ebanghelyo, hindi lamang babautismuhan, kundi turuan, sabi po rito, and teach them, na inyong turuan sila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo. So, discipleship po ang ibig sabihin. Na pagkatapos silang maturuan ng Panginoon, yung mga churches nung unang panahon hanggang sa panahon natin, ito po yung gawain ng iglesia. Preaching the gospel and then help them grow in the faith of the Lord Jesus Christ, na maging disipulo po niya. At salamat po sa Panginoon sa katotohanan ito na ipinapaunawa po sa atin. Sa madaling salita, this Great Commission ay dakilang gawa ng ating Panginoon na ipinagkatiwala nga po sa Kanyang iglesia. Kaya nga po mga kapatid, because we are His church dito po sa lugar ng Batangas, ay meron po tayong ganitong napakahalagang gawain mula sa ating Panginoong Diyos. At bilang ito po ay gawain ipinagkatiwala sa atin, mahalaga po na ito po ay ating ina-acknowledge. Sa dahilang upang ang Ebanghelyo ay atin nga pong maipangaral at maipakinig sa sangkatauhan. Yan po ang Great Commission eh. Hindi lamang dito sa area ng Batangas, okay? Kundi sa buong bahagi ng mundo. Ang sabi, go ye into all the world and preach the gospel. Mga kapatid, kaya po tayo ay palaging naghumahamon. Maging sa mga kabataan, yamang malakas pa ang inyong tuhod. Okay? So last Wednesday night, mayroon tayong bisita rito na missionary sa ngayon? Cambodia. Okay? At napakahirap ng sulat. Tinitingnan ko yung sulat, hindi ko mabasa. Pati salita ay hindi ko maintindihan. Pero sabi ko, salamat sa Panginoon, may mga taong nagsusuko ng buhay para pumunta sa ibang lugar na hindi naman sila familiar sa area na yon. So yan po yung dahilan na ipinapangaral po rito, na sinasabi po rito na ipangaral ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos, na ang layunin nga po ay upang maakay ang mga tao sa pananampalataya sa Panginoon. Sino po ba yung mga tao ngayon? Bakit sila dapat akayin? Sapagkat alam po natin na sila po ay mga nawawala. Sila po ay nawawala. Wala sila sa Panginoon, wala silang kaligtasan pa,
at kinakailangan sila'y maabot ng salita ng Diyos, sila'y matipon doon sa kanyang iglesia. Kung inyo pong bubuksan ang John chapter 10 verse 16, kanina sa Sunday School ay nag-aaral ng magandang paksa. Inyo pong tingnan dito sa John chapter 10 verse 16. Ang sabi po ng talata, at mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig at sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. So nasa Jerusalem po ang Panginoon, kinakailangan daw pong madala sa kulungan niya. Kaya yung mga taong nawawaglit, na wala sa Panginoon, na sinasabi po rito na kanyang mga tupa ay kinakailangang mahanap at mailagay sa kulungan sa iglesia ng ating Panginoon. Ganyan din po ang makikita natin sa 1 Peter chapter 2 verse 25. Meron din pong binabanggit diyan na ideyang gano'n. 1 Peter chapter 2 verse 25. Part lang po ng talatang yan. Para suportahan po lamang natin ang talatang iyon. 1 Peter 2:25, sabi po rito, sapagkat kayo'y gaya ng mga tupang nangaligaw. Datapot ngayon ay nangagbalik kayo sa pastor at obispo ng inyong mga kaluluwa. Yan po yung sabi, kaya praise the Lord. Nahanap na po tayo, naroon na tayo sa loob ng kanyang kawan. Kayo ba kayo natutuwa mga kapatid? Nasumpungan na tayo, naunawaan na natin ang aral ng salita ng Diyos at tayo po ay nagagalak sa biyayang ito. So nandiriyan po, ipangaral ang Ebanghelyo upang masumpungan yung mga tupang naliligaw ayon sa sinasabi ng talata, upang sila rin po naman na mga nakarinig at tumanggap ng Ebanghelyo ng Panginoon ay tunay na makaabot sa pagkakilala sa Panginoon. Of course, alam po natin na ang sabi, paano sila mananampalataya na walang tagapangaral? At paano sila mga hiyayao kung hindi sila sinugo? Well, mga kapatid, tayo po'y binigyan ng mandato ng Panginoon na tayo po ay humayo. At salamat po na ating pinag-uusapan sa iglesia ang sinasabing ito sa ating paksa, yung soul winning. So kaya po mga kapatid, ang ating pong church ay mayroon pong trabaho. Tayo ay mayroong trabaho at ang bawat isa po sa atin ay mayroong gawain na tayo po ay magpahayag ng salita ng ating Panginoon. Amen? Meron pong talata, tinanggap nyo ng walang bayad, ibahagi naman nyo ng walang bayad. Naalaala ko lang po ngayon. So, yan po yung sinasabi po ng ating Panginoong Jesus. So, sa aming mga kaibigan, hindi ko po alaman ang inyong kalagayan. May pagtuturo ang ating Panginoon tungkol sa Great Commission. Pagpapahayag ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. May pahayag yung kaligtasan. Napakahalaga po nung buhay na walang hanggan na dapat ay maranasan ng mga tao. Sabi nga po sa ating pag-aaral kanina, pagka ikaw hindi anak ng Diyos, hindi ka makakapasok sa kaharian ng langit. Except a man be born again. Ano sabi ron? Malibang tayo panganak na muli, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ibig sabihin, hanggat hindi ka nakakaranas ng kaligtasan, hindi ka makakarating sa langit. Kung kaya nga po, naririyan ang Great Commission na tayo po ay iniutusan ng Diyos na mangaral. Mga kapatid, ang purpose po ng ating pag-aaral ay paalalahanan tayo. Ipaunawa sa atin na tayo pong lahat na mga anak ng Diyos ay hindi po basta iniligtas. Tayo po iniligtas na mayroong katungkulan sa mundong ito. Marami na tayong mga pangaral na ginawa. Sa pulpitong ito, hindi lamang po ako na ipinapaunawa po sa atin ang ganitong gawain. So, sana po mga kapatid ay
magkaroon tayo ng ganitong mga kamalayan tungkol sa gawain po ng pangangaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. And praise the Lord, ang salvation po ay ginawa ng Panginoon, for by grace are ye saved through faith. Hindi na po tayo ang gagawa ng ating kaligtasan. Sabi po ron, Hebrews 12:2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Tinapos na niya. Kumbaga sa sinaing tapos na, tatanggapin mo na lang ang Panginoong Hesus. Kikilalanin mo siya na siya ang namatay sa krus, binayaran ng kasalanan mo, at ikaw magsisi at iyong tatanggapin ang Panginoong Hesus at ikaw ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. So, yan po mga kapatid, at yan naman po ay atin ang napapakinggan. Ngayon, sa pagkakataon nga pong ito ay mapapansin po natin ang tungkol sa Great Commission. Nabanggit ko nga po rito kung inyo pong papansinin. Ito po ay pagkatapos po nung dumating na po ang araw ng linggo. Mapapansin po natin dito ng magtatapos na ang araw ng Sabat nang magbubukang liwayway na ang unang araw ng sanglinggo. Okay? Ay nagsiparaon si Maria Magdalena at ang isa sa mga pang-Maria upang tingnan ang libingan. At narito lumindol ng malakas sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon at naparoon at iginulong ang bato na nakaupo sa ibabaw nito. At yun nga po, ito po yung event ng ascension ng ating Panginoong Hesus. Bago siya umakyat, yun po yung kanyang tagubilin. Alam po nyo, napakahalaga po nung last will sa mga magulang na namamatay. Merong last will. Kung kanino ipapamana yung mga ari-arian. Ito yung sulok doon, ito yung kay bunso, yung naroon sa panganay, ito, yan. Last will, mahalaga. Pero ang last will ng Panginoon sa church ay hindi po yung pagpapayaman, no? Kundi ang gawain po ng pangangaral. Amen po? Mga kapatid, gawain po ng pangangaral. Yan ang last will ng ating Panginoon. Ang lahat ng kapangyarihan ay ibinigay na sa akin. Humayo kayo sa buong sanglibutan. At yan po ay pinagkatiwala sa kanyang iglesia. Kaya po yan po ay sa atin. So, pangalawa pong bahagi na nais ko pong pansinin, ay ito po namang hirap, gruesome. Ito po ay ginamit ko dahil sinisikap pong maging alliterated yung aking mga puntos ng gawain po ng pangangaral ng Ebanghelyo. Okay? So, nandoon po kung inyo pong papansinin sa verse number 11, okay? Mapapansin po natin dito na binantayan ito ng mga sundalo eh. May mga sundalong nakabantay. Okay? Ang sabi itong ipinakong ito sa krus, on the third day siya ay babangon na mag-uli. Inyo ikang bantayan. No? Inyong bantayan at para dahil baka nakawin ng kanyang mga alagad. At pagka ika ninako ng mga alagad, sasabihin nilang nagbangon nga ika, ay mas malaki ika ang magiging problema natin. No? Malaki ang magiging problema natin dahil ang sabi ng Jesus na ito, siya ay babangon mag-uli, ay bantayan nyo, dahil hindi nila pinapaniwala ng ating Panginoong Hesus na siya nga yung Misaya, na siya nga yung padala ng Diyos Ama dito sa lupa upang tumubos ng kasalanan, ay inyong bantayan. Aha. At nung dumating nga po ang kinabukasan, araw ng linggo, madaling araw. Yun nga pong bumaba ang anghel. Okay? At ang ating Panginoon ay umakyat na nga po sa langit. At yung mga bantay na mga gwardyang ayon ay nangatal. Dahil nakita nila ang Panginoong
Jesus. Nakita nila yung pangyayari. Nabuksan yung libingan, ginulong ng anghel. Alam nilang nabuhay na maguli. At yung mga alagad, kinikwento ko na lang po, baka hindi pa yung nababasa, pumunta sa mga Fariseo, sabi po doon sa ating talata, sa mga chief priests, at yun po mga religious leaders, na ibinalita ito. Kita nilang nalaman ng mga gwardya na umakyat na nga ang Panginoon sa langit. At ito ibinalita ng mga sundalo. Ngayon, ang sabi ng mga priest na ito, okay, ay sabihin ika ninyo, binigyan po ng malaking pera. Yung mga kawal, binigyan ng pera para sila, pag tinanong, ay yun ang kanilang isasagot. At yun nga po yung kanilang ibinabalita. Na hindi naman nagbangon ang Panginoong Hesus na yan, ang Hesus na yan. Hindi nagbangon yan. No? At yun ang ibinabalita ng mga kawal na ito, na pinabubulaanan ang resurrection ng ating Panginoon. Okay, ngayon, ang ibig ko pong sabihin, mga kapatid, tunay na doon po sa mga tao, pero yun, kita na ng mga kawal, alam na ng mga priest na ito na nag-resurrect nga ang ating Panginoon, ayaw manampalataya. Ganyan po winasak ng kasalanan ng tao. Kahit kita mo nang si Jesus ang tagapagligtas, si Jesus ang namatay sa krus ng Kalbaryo, pinatututuhanan ng salita ng Diyos, ay patuloy na idinideny ng napakaraming mga tao. Ganon po kabulag ang mundo. But praise the Lord, sa atin pong pag-aaral sa Sunday School, akin lang pong sinusuportahan. Maliban na lamang na ikaw ay biyayaan ng Diyos. Hindi mo makikita yung bagay na yan. But praise the Lord for having that understanding about the resurrection of the Lord Jesus Christ. Kaya po sinasabi nating gruesome, yung kahirapan, kagrabihan ng pangaral, na sa halip na ang Kristo ang ipapangaral, ay kung ano-ano ang itinuturo. Sa panahon natin ngayon, tayo ay nandirito, sabihin na natin na napakarami pong relihiyon sa mundo. Libo, na ang lahat ay nag-a-aspire ng pumunta roon sa langit. Pero ang itinuturo ay hindi aral ng Diyos. Okay? At hindi lamang yun po mga nangangaral ng salita ng Diyos ay kanilang pinapatay, pinipersecute ang marami nung unang panahon. Kanila pong pinapatay. Actually, mga alagad, wala po nung namatay sa sakit. Lahat po doon ay persecuted. Lahat sila ron ay pinagpapatay. Si John the Baptist ay tinapon sa pinugutan ng ulo. Si John the Beloved ay tinapon sa kumukulong langis. Nalimutan ko na po yung istorya, yung iba'y pinakaladkad sa kabayo hanggang sa mamatay. Tinalupan ng buhay. Parang gagawing kilawin. But praise the Lord, ang gospel ay patuloy pong naipapangaral. At salamat po sa mga katotohanan yan, na bagaman mayroon pong kahirapan ang pangangaral ng Ebanghelyo, but up to this present time, ay atin pong naipapangaral. And praise the Lord, sa ating bansa, hindi ganitong kagulo. Doon po sa Myanmar, kung kayo po'y nag-observe, hindi po doon malayang na ipapangaral ang salita ng Diyos. Nabanggit ko po sa inyo, sinusunog po doon ang mga simbahan ng mga Kristiyano, pinapatay po sila, sila ay nagtatago, but praise the Lord, patuloy na ipapangaral ang salita ng Diyos. Ganyan po, sa Islam countries, hindi ka makakapangaral ng Bible. Huhulihin ka, papapatay ka. In fact, ako'y palagi nakikinig ng mga nag-turn to Christianity from Islam faith. Sila po'y palaging umaalis sa kanilang bansa sapagkat sila po'y papatayin mismo ng kanilang magulang, ng kanilang mga kasamahan. Gayon po. But praise the Lord! Tayo po'y nakakapangaral ng malaya dito. Kaya nga po yung mga missionaries na yon, sabi ko, salamat sa Diyos, sila'y dumadako sa ibang lugar na hindi nila alam ang kanilang susuungin doon, and yet they have that burden, desire to go doon sa mga places na yon na para may pangaral ang Ebanghelyo.
So kaya po mga kapatid, atin pong binibigyan ng diin ito habang tayo po'y mayroong pagkakataon upang maipanawa sa atin ang Great Commission. Akyat na po ang Panginoon, ito ang kanyang iniwan. Mga kapatid, meron tayong gawaing tinanggap na dapat po nating gawin ng buong sikap. Ngayon, paano natin magagampanan? Para maipangaral po natin ang buong sikap. On our part, ito po ang nais ko pong pansinin. Of course, naririyan ang Diyos. Hindi natin siya inaalis sa bahagi na siya ang tunay nating kapangyarihan. But on our part, ay ano ba yung kinakailangan natin upang atin pong maisagawa ang Great Commission? Kayo ba'y nagsishare ng Word of God? Lahat ba tayo nagsishare ng Word of God? Tumahimik na Pero paano natin maibabahagi ang bahagi ito? Ito lang po naman ang gusto kong dalahin sa atin. How can I share the Word of God? Ano yung bagay na dapat ay nasa akin upang itong gawaing ito ay aking maibahagi sa iba? Alam po nyo, dapat tayong mayroong ma-recognize sa ating sarili upang maibahagi natin ang salita ng Diyos. Okay? So ang una po, gusto kong inyong buksan ang inyong banal na kasulatan at nabanggit na natin. Doon po sa Romans chapter 1 verse 16. At doon po tayo kukuha ng unang punto. Ang sabi po ng talata, Romans 1:16, binasa na natin kanina, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas sa bawat sumasampalataya, unay sa Hudiyo at gayon din sa Grego. Okay. So ang una po, upang tayo po'y magkaroon ng lakas ng loob, o kaya yung maisagawa natin ang bahagi ito ay dapat po nating kilalanin ang halaga ng ebanghelyong ito sa buhay ng mga tao. Dapat nating kinikilala ang halaga ng ebanghelyong ito. We ought to recognize the value of this great commission, which is the sharing of the gospel of the Lord Jesus Christ. Yun po yung dapat natin. Alam po ninyo, pag yan po yung nasa sa atin, alam ko meron akong ebanghelyo ng Diyos, karanasan ko ito sa aking buhay, at alam kong ito'y mahalaga sa buhay ng tao. Yan po ay hihipo sa atin upang tayo ay mangaral. Pero hanggat hindi mo nararamdaman yung bagay na yan, hindi ka gagawa. Pero pag nakita mong mahalaga ito, kikilos ka. Kikilos ka. At yun po yung kinakailangang makita po natin. So, yan po mga kapatid. Kaya nga po, itong ating apostol na palaging binabanggit si Apostol Pablo. Doon sa 2 Corinthians chapter 4, ito po yung naging text na ng mensahe po natin. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas sa bawat sumasampalataya, unay sa Hudiyo at gayon din sa Grego. At nabanggit na po natin sa mga nakaraang pag-aaral, he experienced a lot of hardship, sufferings dahil ng pangaral ng ebanghelyo. Pero bakit niya ito ginagawa? Sapagkat nakikita niya yung value nito sa buhay ng mga tao. Amen? Ngayon, ang tanong, kita mo ba ito? Ito ba'y nakikita mo sa iyong sarili? Na talagang mahalaga ang gawain ng Diyos. Kaya po tayo mayroong ganitong time ng pag-aaral, 1 month time, upang
hipuin ang ating mga kalooban para hindi lamang po tayo palaging nakaupo sa mga uupuan natin na dumadalo lang tayo araw ng linggo and that's all. Uuwi na tayo at busy-busy na tayo sa ating kung ano-anong mga gawain without thinking the value of the gospel of the Lord Jesus Christ. Na mga taong yan na nasa labas ay kinakailangan ang salita ng Diyos. Amen po. Sana po mga kapatid ay nakikita natin ang bahaging ito. Napakahalaga po. Ako po ay 74 years old, magsi-75 na. Starting 16 years old. Ang buhay ko ibinigay ko rito. Dahil nakikita ko ang halaga nito. Sinishare ko lang po. Hindi ako nagmamalaki rito. Ang akin lang pong sinasabi sa atin, sana po sa buhay na mayroon tayo at pananampalatayang naunawaan natin na mga tao kinakailangang makaunawa nito ay mahamon tayo sa ating sarili. Na ako rin ay magbabahagi ng salita ng Diyos. Kaya nga po, may pulyito tayo riyan sa baba, kumuha kayo ng gospel tracts. Inyong ipamigay. Kung hindi nyo mashiran, ibigay ninyo. Kaya nga po tayo po ay nag-ahamon palagi, maging sa mga ama mamayang hapon. Nag-aaral po tayo, nagsisimula ulit tayo mag-aral para magkaroon tayo ng courage. Pagka tayo natutong mag-share ng Word of God. So, yun po yung una. From Romans 1:16, we ought to see the value of the gospel of the Lord Jesus Christ. Amen po. Sana po'y nakikita po natin ang bahaging ayan. Pangalawa, ito po naman ay interconnected po. Matthew chapter 9, ito'y alam na rin nating talatang ito, verses 36 to 38. Ang sabi po ng talata, Matthew chapter 9, 36 to 38. Ang sabi po ng talata. Simulan natin sa 35. At nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at mga nayon na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinapangaral ang ebanghelyo ng kaharian at pinagagaling ang sari-saring sakit at ang sari-saring karamdaman. 36. Datapwat nang makita niya ang mga karamihan, ay nahabag siya sa kanila, sapagkat pawang nangahahapis at nangangalat na gaya ng mga tupa na walang pastor. Anong meron sa Panginoong Hesus na binabanggit dito na dapat din po'y mapa sa atin? Meron po siyang habag, kahabagan. So kaya po ito'y ginagawa ng Panginoon, siya nagkatawang tao dahil ng kanyang habag. And therefore, on our part, hindi po lamang natin dapat nare-recognize ang value ng Ebanghelyo ng Panginoon, but we ought to possess that spirit of compassion. Espiritu ng kahabagan. Mga kapatid, alam nyo, tayo po'y naaawa doon sa mga nadadala ng bahasa ngayon. No? Meron pong 3 namatay noong nakaraang bagyo, at marami pa po ngayong bahang nadaan, alam natin, nahabag tayo. Pero ang higit na ating kahabagan ay yung pong pagkapahamak ng kaluluwa. I hope inyo pong naalaala yung Luke 16:19 to 30. Istorya na the rich man and Lazarus. Anong nangyari doon sa mayaman nung siya nasa impyerno na? Amang Abraham, suuguin mo po si Lazaro sa bahay ng aking ama sapagkat meron akong 5 kapatid. Baka sila'y maparito pa rin sa dakong ito ng kahirapan. Meron siyang compassion. Nararanasan niya ang hirap. And yet, nanduroon yung kanyang burden sa kanyang puso. Mga kapatid, yung compassion iyon, meron pa po ba kayo? Meron ho ba tayo? Yan po yung dapat nating tingnan sa ating sarili. I am now saved, ako'y palangit pag ako'y namatay, pero
Yung mga taong nasa paligid ko, sila ba'y saan ang punta? Sila ba'y nakarinig na kaya ng Ebanghelyo? Pero ang ating Panginoon, yan po ang sabi. Kaya nga po ang sabi niya rito, na magkagayoy sinabi niya sa kanyang mga alagad, katotohanan ang aanihin ay marami datapwat kakaunti. Ang mga manggagawa, idalangin ninyo sa Panginoon nang aanihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Yan po yung sabi ng Panginoon. Magpadala siya ng mga manggagawa. Mga kapatid, yan po yung ating ibinabahagi ngayon. Espiritu ng kahabagan. Amen po. Meron ho ba kayo niyan? Sana po, meron tayong ganyan. Salamat po, meron tayong ilang manggagawa. Yung ating isang worker dito, papunta na po sa Tanawan, kung luluobin ng Diyos at buhay pa. Pag-pray natin, si Alan, yan po ay binata. Pupunta rong mag-isa, sabi ko nga sana merong makasama siya. Baka merong magbubulunter. Mahirap po magsimula ng gawain. Naranasan ko po yan dito. Wala akong backup. Nung nagsisimula ako, 1974 pa. Nagbibisitation na po ako rito. But started yung gawain ng 1978. Okay? Pero nung ako po'y umuwi, nung ako'y nasa Inikbulan, ako po'y naparito na at ako'y naikot na rito, nagsishare na po ako ng Word of God, wala akong kasama, napakahirap. Okay? So kaya ko po ito sinasabi, sapagkat ito yung pinakamahalaga. Tayo pong lahat ay may kaluluwa. Sila'y mayroong kaluluwa. Sila ba'y nabahagi na ng salita ng Diyos? Mayroon na ba silang kamalayan tungkol sa Panginoon? So, salamat po sa ating mga manggagawa na dumadako sa kung saan-saang lugar upang magbahagi ng salita ng Diyos. Yun pong mayaman, ganun ang kanyang pakiusap. Suguin mo po si Lazaro. Ganun po yung kanyang habag. Pero ang tanong, yun bang habag na yun ay naririyan sa puso ninyo? Yan po yung tanong po natin. So, sana po meron tayo niyan. And then, number 3, 4 lang po ito. John chapter 9, verse 4. John chapter 9, verse 4. Nandidiyan po yung ating pangatlong puntos. Upang atin pong magampanan na may kaayusan ang Great Commission. Ang sabi po ng 9 verse 4, tingnan ninyo, ito yung ating Panginoon pa rin. Sabi po ng 9:4, kinakailangan nating gawin ang gawa niyaong nagsugo sa akin. Samantalang araw, dumarating ang gabi na walang taong makagagawa. So yan po yung sabi ng ating Panginoon, siya po ay bising nangangaral ng salita ng Diyos. Dumarating ang gabi na wala nang makagagawa. So number 3, paano tayo makakapangaral sa ating sariling buhay? Paano tayo magkakaroon ng participation sa bahaging ito? So number 3 po, sa pagkakaroon po natin ng espiritu ng condescension. Ito minsan ako'y kinurek dito. Tinignan ko po uli. Negative theological definition, pagpapakababa. Pagpapakababa. Maranasan mo magkaroon ka ng espiritu ng condescension. Okay? Okay? So, hindi po pala yun ang puntos ko. Nasa 4 na po ako. Consideration, evaluation. We ought to feel that spirit of consideration. Okay? Araw ngayon, mamaya gabi na, ang sabi, walang taong makagagawa. Isang araw, wala ka ng panahon para gumawa.
Gagabi na di ba? Ang gabi, pagtulog na. Pero sa buhay ng tao, isang araw mawawala na yan. Hindi na yan makagagawa dahil mahina na. O kaya yung pupuntahan mo, pawala na rin. So kaya sabi ng Panginoon, kinakailangan nating gawin ang gawain nung nagsugo sa akin. Ano ang sugo sa Panginoon? Magbahagi ng kaligtasan, ipangaral ang Ebanghelyo. Kaya po ang ating Panginoong Hesus, in 3 years' time, wala po siyang pahinga sa pangangaral ng Ebanghelyo. Dahil yung oras niya, 3 taon lamang. And praise the Lord, buhay pa tayo. Pero alam natin, isang araw titigil na rin yung ating time. Sa iyong part, sa part ng iyong kakausapin, maaring matapos ang panahon. Kaya nga po, mga kapatid, meron tayong katungkulan. At alam nyo, ang sabi sa Ezekiel, chapter 3, 17-19, ito po yung kay July na ginamit. Yung isang taong yun, ang sabi, iya'y mamamatay dahil sa kanyang kasalanan. Yun po ang sabi. Yang taong yan ay mamamatay dahil sa kanyang kasalanan. Pag hindi mo siya pinaalalahanan, Ezekiel chapter 3, verses 17-19, mamamatay ang taong yan dahil sa kanyang kasalanan, pero ang kanyang dugo ay aking sisingilin sa iyo. Kala natin wala tayong bahagi. Sabi kay Ezekiel, ginawa kitang tanod sa Israel. Yan po yung idea ron Bantayan mo sila. At yung taong gumagawa ng kasalanan, paalalahanan mo. Okay? At yung taong iya'y mamamatay dahil sa kasalanang ginagawa niya. Okay? Tingnan nyo. Pagka aking sinabi sa masama, ikaw ay walang pagsalang mamamatay at hindi mo pinagpaunahan siya o nagsasalita ka man upang hikayating ang masama mula sa kaniyang masamang lakad upang iligtas ang kanyang buhay, ang gayong masamang tao ay mamamatay sa kanyang kasamaan, ngunit ang kanyang dugo ay aking sisiya sa atin sa iyong kamay. Nabasa ho ba niyo yan, mga kapatid? Kaya po, mga kapatid, tayo po ay nagbibigay ng pag-aaral. Minsan we are so busy doing our own works, pero hindi po natin binibigyan ng panahon ang mag-share tayo ng salita ng Diyos. Mga kapatid, hindi ko naman sinasabing huwag na kayong magtrabaho ng inyong mga trabaho, pero ang ating binabanggit, mayroon tayong bahagi na dapat natin gagawin. Ito ay ang upang gawin po natin ang ipangaral, ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Kinakailangan po natin yan. Upang tayo po ay makagawa ng gawain. Number 4 and the last. Doon nga po sa Romans chapter 12 verses 1 and 2, alam na natin, I beseech you, kaya nga mga kapatid, ipinamamanik ko sa inyo, alang-alang sa kahabagan ng Diyos ay inyong iharap ang inyong katawan na isang haing buhay, banal, na kayaaya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kayaaya at lubos na kalooban ng Diyos. Nandun sa verse 1, ipinamamanik ko sa inyo. So nandoon po yung sabi, inyong iharap ang inyong katawan na isang haing buhay. Banal, kaya-aya na siya yung katampatang pagsamba. Paano mo ito maibibigay? Paano mo magagamit ang iyong sarili sa Panginoon? So alam po niyo mga kapatid, yun po yung sinasabi ko kanina. Spirit of
condescension or submission. Pag hindi mo po yan naramdaman sa iyong sarili, pag ang sinabi mo, yun lamang gusto mo, ang iyong palaging gagawin, hindi ka magkakaroon ng panahon para mag-share ng Word of God. Pero kung makita mo ang mga bagay na ito, naroroon at mababago ang takbo ng iyong kaisipan. Alam po ninyo, mayroon pong isang lalaki, at ito po naman ay istorya na, si Hudson Taylor. Ito po ay isang British missionary. Ipinanganak po noong May 21, 1932. Okay? Siya po ay pumunta sa China as missionary at the age of 21. 21 years old. Okay? Kung inyong babasahin ito, pumunta siya roon na wala siyang backup. Okay? At siya po ay nag-stay roon po ng 50 years doon sa mission field. Okay? Wala po siyang asawa nung pumunta siya roon. At siya po ay nakisama sa mga tao sa China. Kanyang pinag-aralan ang lingwahe ng mga taga roon sa China. Naunawaan po naman niya. At ang sabi po rito ay ang dami po niyang na-impluensyahang mga tao na kapag-establish ng churches across China. Okay? Ito pong si Hudson Taylor na ito. At siya po ay namatay noong 1905. At ang sabi po, mula sa lalaking ito, hundreds of missionaries follow the Lord mula sa kanyang influence. Bilang siya po ay manggagawa. Mga kapatid, kaya po ngayon, bagaman ang China po ay communist country, sa totoo, mas marami pong Kristiyano ron kaysa sa atin. Mas marami po. Kala nyo ang Pilipinas free country, pero pag inyo pong inunawa ang Kristiyano po roon, mas marami kaysa sa atin. Naroon po yung underground na mga churches nangangaral ng salita ng Diyos. Dito po sa atin, malaya tayo, walang pumipigil, pero ang gospel, hindi tunay natin na ipapaabot sa marami. Bakit? Dahil yung espiritong yun na tayo po'y bumaba upang magbigay ng salita ng Diyos, magbahagi ng salita ng Diyos, ay hindi po natin nagagawa. Kaya po ngayong umaga, salamat po na tayo po'y merong ganitong pag-aaral. At sana po mga kapatid, ay tayo po'y mapaalalahanan. Tayo po'y magbigay ng panahon. Hindi ko po sinasabing iwan nyo ang inyong trabaho. Ang sinasabi ko lang po, magkaroon po tayo ng kamalayan sa gawain pong pangmisyon. Diyan po sa Philippians chapter 1 verse 27, huling talata po natin na nais ko pong basahin. Philippians 1:27. Ano po ang sabi ng talatang ito? Sabi po ng talata, ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo, upang maging ako ay dumating at kayo'y makita, o wala man, sa harap ninyo ay mabalitaan ko ang inyong kalagayan, na kayo'y matitibay sa isang espiritu, na kayo'y nagkakaisa ng kaluluwa ang nagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Yan po yung sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. Sabi po rito, ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Mga minamahal, sana po ngayong oras na ito, sana po muli tayo na paalalahanan. Meron tayong gawain as church. Marami pa po dito sa Batangas. Okay? Ang hindi nakakaabot, naririnig ang salita ng Diyos personally. At sabi ko nga po last Sunday, kung tayo po bawat isa magdadala lamang ng isang bisita. Magsisikap magdala ng isang bisita bawat linggo. Marami po ang makakapakinig. Amen? Kaya po, yan po yung ating hamon. Sana po mayroon tayong pagkilala sa dakilang komisyong ito, magkaroon tayo ng compassion, magkaroon tayo ng konsiderasyon, at magkaroon tayo ng spirit of submission.
Tayo po'y manalangin. Dakila po namin, Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa iyo. Na kami nga po, Panginoong Diyos, ay nananampalataya at nakaabot sa pananampalataya. Dahil mayroon pong nagbahagi sa amin ng inyong ebanghelyo. Salamat po sa buhay na walang hanggan. At ngayon po aming Panginoon, kami po'y nagpapasalamat din po sa iyo na inyong ipinapaunawa sa amin ang aming mga katungkulan, na hindi lamang po, Panginoon, nyo kami iniligtas at pagkatapos ay wala na. Mayroon po kaming tungkuling tinanggap din po sa iyo. Aming Panginoong Diyos, tulungan mo po ang iglesyang ito, ang Good Shepherd, na sana nga po ang bawat mga kapatid ay magkaroon ng burden na makapagbahagi ng salita ng Diyos. Kayo, O Diyos, ang kumilos sa aming kalagitnaan sa mga oras na ito. At kung sa oras na ito ay mayroon pa pong hindi pa nakakatanggap sa iyo, wala pang katiyakan ng kaligtasan, sana, Panginoon, makita po nila ang pangangailangang ito mula sa iyo. Salamat po, ang Panginoong Hesus ay binigay niya ang kanyang buhay at kami po, O Diyos, ay kanyang tinubos. At salamat po sa sino mang tatanggap. Ang inyo sabi, patatawarin mo sa kasalanan at bibigyan mo ng buhay na walang hanggan. Habang tayo po'y nakatungo, nakapikit ang ating mga mata. Hindi ko po alam ang kalagayan ng bawat isa sa atin. Kung wala pa po ang katiyakan ng kaligtasan, this is your time para magsabing, Lord, salamat po. Kayo po ay napakabuti, nagkatawang tao, upang ako'y abutin sa aking kasalanan. Salamat po na mayroong ganyang pag-ibig. At ngayon pong umaga, Panginoon, nais kitang tanggapin sa puso ko bilang aking tagapagligtas. Meron po ba magtataas ng kamay? Meron po ba? Sige po, kung hindi pa po niyo natatanggap ang Panginoong Hesus, maaaring ito yung first time mo nakarating dito, pero ang nais ng Panginoon, magkaroon ka ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. Meron po ba? Meron po ba? Sa mga kapatiran, maraming beses na tayo nakakapakinig ng hamon. Nawa ngayong umaga, mayroon kang desisyon sa iyong sarili. Lord, salamat po sa paalaala. Ako po'y tulungan mo na hindi ko po mapabayaan ang aking katungkulan. Habang ako po ay mayroon pang buhay at lakas na natitira. Sa iyong biyaya, ako po'y magsisikap na makapagbahagi ng iyong salita. Ay pahayag ang iyong ebanghelyo sa mga wala pang pagkakilala. Yan ba'y ang iyong panalangin ngayong umaga? Yan ba'y naisin mo sa iyong buhay? Kung yan ay iyong naisin, then you can stand and pray to God for help. Lord, narito po ako. Meron bang ganyan ang panalangin ngayong umaga? Amen. Salamat po. Yes. Amen. 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 Sa mga kapatiran, do you have that desire in your heart? Lord, ako po'y nandito. Tulungan mo po ako. Salamat po sa buhay at lakas na mayroon pa ako. Alam kong isang araw ako'y lilisan na rin sa buhay na ito. Help me, Lord, na magampanan ko ang gawain. Meron pa po ba? Amen. Yes. Amen. Amen. Sige po. Kayo magpapasya niyan. At ito ang ating pagkakataon. Dakila po namin Diyos. Tunay po, Panginoon, ito po ay paulit-ulit na lamang naming binabanggit. Ngunit napakahalaga pong kami po ay napapaalalahanan. Tunay, Panginoon, ang gawain ito ay hindi biro na gawain. Pinag-uusapan po rito ay ang kaligtasan ng kaluluwa ng mga tao. Aming Panginoon, salamat sa inyong salita na inyo pong ibinibigay sa amin upang kami po'y mapaalalahanan ng napakahalagang gawaing iyo pong ibinigay sa amin.
Lord, nakikita mo po ang puso ng inyong mga anak. Sa bawat isang mayroon pong ganitong dalangin, Lord, inyo pong bigyan ng kapangyarihan ang kanilang buhay upang ito pong bahaging ito ng gawain ay magampanan. At gayon din po sa mga wala pa, nawa po, O Diyos, madaman nila ang mahalagang gawain. At kami pong lahat ay sama-sama na maglingkod sa iyo, gumanap ng aming gawain na may pahayag po ang iyong ebanghelyo upang mas marami pa ang makarinig ng inyong salita. Salamat po aming Panginoon at umaasa nga po kami ng aming dalang ito po ay inyong napakinggan sa inyong tahanan dyan sa langit. Ito po aming dalang may pagpupuri sa iyo sa dakilang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen. Salamat po, purihin po ang Panginoon.